Tita El, sino ba ang aayaw sa magandang wakas ng isang kwento? Pero paano kung ang kwentong inakala mong pang happy ending, may lihim palang kabanatang hindi mo nakita? Ako po si Jazz, 32, taga Marikina at nagtatrabaho sa isang distribution company. Hindi ko po inaasahan na isang gabing puno ng tawanan ang magiging simula ng isang kwentong akala ko panghabang buhay na. Nakilala ko po si James sa overlooking spot sa Antipolo. Yung tipong lugar na perpekto para sa mahabang pag-uusap at tahimik na pagmumuni-muni. Pinsan siya ng katrabaho kong babae at sinama niya para makapag-unwind matapos ang isang masakit na breakup. Niloko pa nga siya ng katrabaho ko. Sabi niya, kalimutan mo na yung ex mo, andyan naman si Jazz o single. Sa una may konting hiyaan pero nang magbukas na ng beer, unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. Hindi ko na malayan, napapasarap na pala ang kwentuhan namin. At bago ko pa nga ma-realize, nakakapag-advise na ako sa love life ni James. Doon ko nalaman na 7 taon sila ng ex niya. May plano na silang magpakasal. Pero iniwan siya para sa lalaking nakilala nito sa gym. Nang ihatid ako pa uwi ng magpinsan, wala namang espesyal. O at least, yun ang akala ko. Pero kinaumagahan, nagulat ako dahil pagising ko, ang daming heart reaction sa mga photos ko sa Facebook. Napaisip ako, ano to? Pagsilip ko sa notif, hindi ko maalala kung paano pero inaccept ko pala si James sa friend request. Dumaan ang mga buwan at mas lumalim ang samahan naming tatlo. Napadpad pa kami sa baler at doon umamin si James sa akin. At hindi ko na rin po pinatagal, sinagot ko na din po siya. Sa isip-isip ko, paano ka iiwan ng ex mo? James was the ideal guy. May magandang trabaho, maayos na pamilya at opo, pogi. Sa katunayan, ibang-iba siya sa ex ko. Laging may paandar, laging may effort. Para siyang may calendar na nakanote lahat ng mababanggit ko. Hindi makakalimutan ng monthsary, laging prepared sa gala, at kahit yung mga paborito kong pagkain natatandaan po niya, Tita El. Higit sa lahat, kapag magkasama kami, ramdam namin ang isa't isa. Kaya sigurado ako, kami na talaga. Pero 1 taon matapos maging official, plano ko sanang isurprise si James. Pero ako po ang nasorpresa. Nakalimutan niyang ilak ang pinto. Pagpasok ko, tahimik ang kanyang unit at madilim. Akala ko may paandar siyang surprise, kaya dahan-dahan akong lumapit. Pero may narinig akong paghikbi, Tita El. Si James umiiyak habang nakatingin sa phone niya. At doon ko na-realize na hindi pala totoong naka-move on siya. Sinubukan kong wag mag-overthink pero hindi lang ito isang beses. Paulit-ulit kong napapansin ang lungkot sa mga mata niya. Kahit gaano siya ka-effort, may mga sandaling parang wala ako sa mundo niya. Kaya napagdesisyonan kong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang overlooking spot sa Antipolo. Doon po ako humingi ng cool off sa kanya, Tita El. Doon kong huli sinabi sa kanya ang mga katagang ito. Kung ako na lang talaga ang nasa puso mo, saka ka na lang bumalik. Kasi paano, Tita El? Paano mo mamahalin ang isang taong may bahagi pang naiwan sa kanyang kahapon? Dapat ba akong maghintay hanggang tuluyan siyang makalaya sa sakit
o dapat ko siyang damayan hanggang kusa niyang mapiling mahalin ako ng buo. Nagmamahal, Jazz ng Marikina. Jazz, sa tanong mo, kung dapat ka bang maghintay o dapat mo siyang damayan. Siguro mas maganda kung nag-cool off kayo, bakit hindi nyo kilalanin ulit ang isa't isa since nalaman mo na hindi pa pala siya talaga totally nakaka-move on from her relationship ng 7 years at muntik pa silang ikasal. Kung mahal mo siya, as in mahal na mahal mo, iintindihin mo yung sitwasyon. Alam kong masakit. 'Di ba? Kasi akala ko okay na tayo, 1 year na tayo, yun pala siya pa rin iniisip mo. Ano yun? Pag hinahalikan mo ko, siya pa rin naiisip mo, ganun. 'Di ba? Pag niyayakap mo ko, sino naisip mo? Ako ba o siya? 'Di ba? Meron kang mga kaaningan na nagaganap sa buhay, no? Kapag ka ganon. So maganda yung ginawa mo, nag-cool off kayo. Siguro mas maganda if you just become friends first. And yes, bakit hindi? Damayan mo siya sa pinagdadaanan niya. Pero hindi para isang araw mahalin ka rin niya. Damayan mo siya bilang kaibigan. Damayan mo siya katulad nung unang araw na nagkakilala kayo on that overlooking spot. No other personal intentions of, like moving on to the next stage of the relationship. No, just be friends. Damayan mo siya sa kanyang nararamdaman. At kung isang araw pinili kang mahalin niya ulit, bonus na yon. Kung hindi, kahit masakit, maging friends muna kayo. Kasi ba't ka ba nasasaktan? Kasi akala mo, di ba? Naku, marami talaga namamatay sa akala, pero okay na yun sa'yo, nasaktan ka lang dahil sa maling akala. Di ba? Okay na yan, te. Habang dinadamayan mo siya, mag-heal ka rin from your wounds na idinulot niya. And siguro, idamay mo rin siya na maging parte ng healing mo kasi kahit paano, meron din siyang role na ginampanan kung bakit nagkaganyan ang nararamdaman mo at present or ATM at the moment. 'Di ba? So kung doon sa tanong mo na hihintayin mo ba, huwag mo munang intayin, hayaan mo munang maging magkaibigan kayo. Dadamayan, yes, damayan mo siya as a friend. 'Di ba? Kung magkatuluyan kayo ulit, maging kayo ulit, or finally, he has totally forgotten about yung ex niya na ipinagpalit kay Jim. Jim talaga. Kasi sa Jim nakilala di Jim na lang din yung ipangalan natin kay Kuya Boy, di ba? Na pinagpalit siya sa Jim Boy, di ba? Di bonus na lang yun. And most of all, pray. Pray for guidance. Kung pray for guidance, and kung hindi man talaga kayo, ilayo ka na lang sa kanya. At least may divine intervention na. You can never go wrong with that. Okay? Sana nakatulong kahit paano. Jazz ng Marikina.